Makakaupo na po lahat. At buksan po natin muli ang ating mga songbook sa song number 122. Christ Returned. Song number 122. pakikinig at pangangaral ng salita ng Diyos, tawagin po muli natin ang ating kapatid, Elder Norman Millares.
Mabiyaya at mapagpalang umaga ho sa ating lahat. Mga kapatid, tayo po'y dumako na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ating buksan muli ating po mga Biblia sa Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 at ating pong ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral tungkol sa The King is Coming, under that, the parable of the 10 virgins. Matthew chapter 25. Muli basahin natin ang verse 1 hanggang verse 13. Narito ang sinasabi ng banal ng sulatan. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, who took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour in which the Son of Man cometh. May God bless the reading of His precious word. Tayo po'y manalangin. Sandali. Dakilang Diyos, kataas-taasan, banal, aming Ama na nasa langit, purihin, luwalatin kayo, parangalan, at sambahin magpakailan-kailanman. Maraming salamat sa pagkakataong muling ito na kami ay makapaglingkod sa inyo sa lugar na ito. Dito, kayo po'y aming pinupuri, niluluwalhati, sinasamba. Salamat sa biyaya po ninyo na patuloy na nagsusustina sa amin araw-araw, upang kami po, Diyos, ay makapagpatuloy sa pagsunod sa inyo. Dalangin po namin na gawin niyo pong pagpapala, ang pagtitipong ito, pagpapala, ang pagpapahayag ng iyong mga salita, ibuhos niyo sa amin ang iyong pagpapalang espiritual. Muli po naming maunawa at maintindihan ang mahalaga niyong mensahe sa amin, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po kaming makaunawa, gabayan nawa kami ng iyong banal na espiritu upang kami maliwanagan at makita namin, Panginoong Diyos, ang tunay naming kalalagayan sa inyong harapan. Maunawa namin kung ang iyong kalooban, ang inyong mga layunin, ang inyong pong mga dealing sa amin, lalo po na may kinalaman sa hinaharap. Mapaghanda namin ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, na kami naniniwala na nalalapit na. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na pahayag niyo sa amin ang iyong kaisipan, ang iyong kalooban. Maunawa namin ang iyong mensahe. Gawin niyo pong pagpapala ang mensahe ito sa lahat ng mga makikinig. Gisingin niyo po, buhayin niyo po ang aming mga kalamnan, aming diwa, aming espiritu. Patnubayan niyo po kami ng iyong banal na espiritu. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Now, ang ginawa natin, inisa-isa natin yung mga kahulugan dito sa talinghaga na ibinigay ng Panginoon. Now, I hope this is gonna be our last part ng ating series ng pag-aaral tungkol sa The Parable of the 10 Virgins. Gaya po ng ating napagalaman at nasabi na may iba't ibang mga paniniwala ang mga nag-aaral ng Biblia tungkol dito sa Parable of the 10 Virgins. Hindi lahat pare-parehas Pero sa kaunawang ibinigay sa akin ng Panginoon,
Ito po, binabahagi ko sa inyo. Maaring may sumang-ayon, meron din namang hindi. Ngayon pa man, lahat naman entitled sa kanyang sariling pagkaunawa at paniniwala. Hindi ko po pinipilit ang sino mang maniwala sa aking paniniwala. Nasa inyo po yan. At nasa gabayan ng Holy Spirit. Ako po bilang pastor, gusto ko lang pong ipahayag sa inyo kung ano po yung aking naintindihan at pinaniwalaan dito sa kabanatang ito. At yan ay aking binabahagi po sa inyo. Now, in chapter 25 of the parable of the 10 virgins, una, ating inalam at binigyang kahulugan kung anong ibig sabihin ng kingdom of heaven. Now, the kingdom of heaven in verse 1, we believe is the sphere of profession. And then the 10 virgins, I believe, refer to Israel. Israel, the 10 virgins. Yung 5 wise virgins refer to the elect Israelites. And the 5 foolish virgins refer to the reprobate Israelites. Now, tinawag silang virgin because as a nation, sila ay itinuturing, katulad din ng church yan, bride ni Jesus Christ. Ang Israel ay spouse or wife of Jehovah, the Father. At sila talaga ay chosen people of God. So, gumamit ang Bible ng personification, si Jesus Christ personification, to personify a nation to a virgin. That's Israel. Alright? Pero hindi lahat ng mga Hudyo automatic saved. Hindi ko mo dugong Hudyong nananalaytay sa kanya, automatic kasama na siya sa mga ililigtas ng Panginoon. Hindi. Meron din pong mga Hudyong mapapahamak. At yan ang inilalarawan ng 5 foolish virgins. And then next, ay nakita natin na sila ay naghanda. No? Itong 10 virgins, inabangan nila ang pagbabalik ng bridegroom, the Messiah, the King, the Lord Jesus Christ, which we believe na si Jesus Christ yun. Pero tanda natin, let us not forget, hindi lahat ng Hudyo niwala kay Jesus Christ. Hindi sila niwala na yung Messiah ang darating ay si Jesus Christ. Hindi nila alam, hindi nila kilala kung sino yun. Basta ang alam nila, may Messiah ang darating. Yun. Kaya hati pa rin sila dyan. Pero ang punto rito, the point is that naghahanda sila. Alam nila darating ang kalang Messiah. Yan po ang kalalagayan ng mga Hudyo. Karamihan sa kanila, pinaghahandaan nila yan na darating yung kanilang Messiah. Kaya lang, pagdating dito sa talatang 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Now this is the spiritual condition or state of Israel up to now. Na ang mga Hudyo, they are in a state of slumber. Tulog. Sila ay spiritually hindi pa converted. Hindi pa sila regenerated. At may mga mata sila, sabi nga ng Panginoon, na hindi nakakita. May mga tenga na hindi makarinig. May mga puso na hindi makaunawa. Hanggang ngayon, ang Israel, sabi nga ni Paul, ay in blindness in part. Kaya nga hindi nila kilala kung sino Messiah nila eh. Dumating na nga yung tunay na Messiah, kaya lang hindi nila nakilala kasi nga bulag sila. Nakaharap na nila, nakadaupang palad, pero hindi pa rin nila nakilala yung kanilang Messiah. Manapay ang ginawa nila, pinatay nila. Pinako nila sa krus. At hanggang ngayon, kanila pa rin tinatakwil si Jesus Christ. Na alam natin, tayo naniwala, siya ang tunay na Messiah. Siya yung Son of God. Siya yung King of Kings and Lord of Lords. At siya yung ating tagapagligtas. Kaya lang, ang mga Hudyo ay nasa state of slumber. Di pa sila nagigising mula sa kanilang pagkakatulog. And that will happen in the tribulation period. Next, in verse 6, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh. So ano itong pagdating ng bridegroom? In verse 10, naulit yan, and while they went to buy, the bridegroom came.
Now, sino yung bridegroom? Well, walang iba kundi Jesus Christ. At ano yung pagdating? Alam natin na yung pagdating dyan, we do believe, na-discuss na natin yan, hindi yan rapture. Yan ay revelation. Pagbabalik ni Jesus Christ para sa malaking handang mangyayari. At kasama ang mga Hudyo dyan, bilang mga panauhin, bilang mga children of the bride chamber. Tinawag silang children of the bride chamber. Kasama yung mga friends of the groom, kasama rin yung mga bridesmaid of the bride. Israel. Sila po yun. Okay, yan po yung ating paniniwala. Or yan po yung aking paniniwala. Alright, next. Dito naman sa talatang 10. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage. Ano yung marriage dito? Last Sunday, tinignan po natin yan, na yung marriage na yan, primarily ang ibig sabihin niya ay marriage feast, or marriage banquet, or marriage celebration. At yan ay ibinatay natin sa tatlong matibay na batayan. Unang-una, yung mga translations, Bible, other version sa Bible. Nakalagay dyan, marriage feast sa ibang translation. Yun ay tumutukoy sa wedding banquet. Alright? Sa Bible Dictionary, ganun din po, primary meaning yan ay wedding banquet, marriage feast. Bagamat ang secondary meaning ay tumutukoy din sa matrimony or marriage or matrimony. But in the context, I do believe ito'y tumutukoy sa wedding banquet. Ito po ay piging sa Tagalog. Tingnan niyo po ang talatang 10 sa Tagalog. Sabi rito, at samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging. Kumbaga sa ating reception na yan eh. Sa ating panahon ng konteksto ng kasalan, reception. Piging. Salo-salo na yan. Piging ng kasalan. At inilapat ang pintuan. So hindi na ho ito yung seremonya ng kasal. Tapos na ang kasal. Ito'y piging na. Alright. At yung piging na yan, yung tinatawag the marriage supper of the Lamb. The supper na inihanda ng Father for the Son, for the bride, and all for the guest. Supper. Yeah. Meron diyang inuman at kainan. Okay? Gaya ng ginahayag ng Panginoon. So, marriage supper of the Lamb. Next, and the door was shut. Yun, dito na tayo sa verses 10 to 11. Itutuloy natin. And the door was shut. Afterward, came also the other virgins saying, Lord, Lord, open to us. So, yung nasarhan na mga 5 foolish virgins, ito yung hindi nakapasok sa kingdom. Hindi sila magmamana ng lupaing ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob. Sapagkat hindi sila mga elect, hindi sila regenerated. Kaya sila nasarhan. At doon na sila'y nasarhan, hindi sila nakapasok, nandun sila sa tinatawag na outer darkness, kung saan there shall be weeping and gnashing of teeth. Now, I want you to think about this, kayo po mga nakikinig, sapagkat pagka dumating ang araw na yan, can you imagine sa iyong sarili na dumating ang araw na yan, hindi kayo nasarhan? At wala ka ng pagkakataon makapasok pa? Yan ang malaking problema mo pagka nangyari yan. Kaya nga dapat naghahanda tayo. Dito pa lang sa lupa, pinaghahandaan yan. Nang sa ganon, hindi tayo masarhan na makapasok sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. Now, ito pong expression na ito, in verses 10 and 11, ito ay tumutukoy sa judgment ng Israel at pagkatapos ang pagdating ng kingdom at pagpasok ng mga matuwid doon. Itong mga reprobate Israelites na inilalarawan ng 5 foolish virgins ay hindi nakapasok sa kingdom.
hindi sila nakapasok sa kingdom. Now, iambing po natin ito sa ibang mga talata para makita natin ang kabuuang larawan at katotohanan. Tingnan natin ang Luke chapter 13 in verse number 25. Punta ho tayo sa Luke chapter 13 verse 25. Scripture interprets Scripture. Nang sa ganun, maunawaan nating mabuti ang kahulugan nito. Ito'y nabasa na natin. Ito yung tanong ng mga alagad na sa Panginoon na kung kaunti lang ba ang maliligtas sa verse 23. Tingnan muna natin context. Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? Kaunti lang ho bang maliligtas? Ito, sagot ng Panginoon. Then said one unto him, 24, strive to enter in at the narrow gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Mas marami ang hindi po makakapasok sa karyan. Yeah. Kasi yung daan papunta ron, masikip, mahirap. Kaparehas din yan, kung i-compare natin mga kapatid, doon sa Matthew chapter 27, verses 13 and 14, yung dalawang daan. Isa malapad ang daan, malawak ang pintuan, at marami ang nagsisipasok doon, pero ang dulo nun, kapahamakan. Yung isa namang daan, makipot, masikip, ibig sabihin mahirap yung daan, at kakaunti lamang ang pumapasok doon. Pero ang dulo naman nun, buhay na walang hanggan. So, nasaan ang mas marami, nasaan ang mas kakaunti. Kaya nga pagdating sa iglesia, mga kapatid, ang pagdami ng miyembro, hindi sukatan yan. Na yan ay sa Diyos. No? Ngayon, laging tinitingnan, laging tinatanong karamihan ng mga pastor, marami na ba kayo? O bakit? Ngayon, anong problema mo kung kakaunti lang kami? Mas malaki problema nyo kung marami kayo. Kasi sinabi na ng Panginoon, mas marami ang nandoon sa kapahamakan kesa doon sa kaligtasan. Kakaunti lang. You see? Kaya nga mag-strive, magsikap, hindi yung tatamad-tamad, hindi yung makikinig, tapos wala namang gagawin. Dapat yung pinakikinggan, sikapin, gawin. Magsumikap, mag-strive to enter in at the narrow gate. Bakit? For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Because they cannot comply to the demand of the gospel. The demand of the gospel is too much for them. Para sa isang taong makasalanan, na talikuran niya at pagsisihan niya ang kanyang mga kasalanan, layon niya ang kanyang mga karumihan at kasalanan, napakabigat yan para sa kanya. Kung hindi siya tutulungan ng Holy Spirit. At hindi niya kaya na lumapit kay Jesus Christ. Kung hindi siya tutulungan ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Mahirap talaga eh. At lalo na kung Christian ka na, tapos magpapatuloy ka, mahirap din. No? Bago tayo makapasok sa kingdom, dadaan muna tayo, sabi ng mga apostol, in much tribulation. Much tribulation. Kaya hindi yung ganun kadali, hindi ganoon kabilis. Gaya ng sinasabi ng iba, madali lang daw maligtas. Sino sabi sa inyo? Walang ganyan turo si Jesus Christ. Kahit kailan, hindi po sinabi ni Jesus Christ, madali lang ang maligtas. Hindi. Sapagkat laman at dugo, hindi kayang sundin ang mataas na hinihingi ng Diyos. Mabigat. See? Huwag kayo maniniwala doon sa mga nagsasabing madali lang daw, simple lang daw ang maligtas. Walang ganyang itinuturo si Jesus Christ. Saan mo nabasa sa Bible yun? Madali lang. Interpretation mo lang yan. Mali pagkakaunawa mo. Kaya nga ang kaligtasan sa kapangyarihan ng Diyos, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos, walang maliligtas. Wala. Kaya nga ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos. Kung hindi nga lang tayo nakasumpong ng biyaya ng Diyos, lahat tayo utas. Impyerno ho tayong lahat. Pero salamat, sa biyaya tayo'y nangaligtas. Sa biyaya lamang ng Diyos. Dahil lang sa kanyang awa, tayo naligtas. So, ganun din sa mga Hudyo. Hindi po magkaiba ang salvation ng mga Hudyo sa salvation ng mga Hintil.
Parehas lang po yan, by grace through faith. In the, based on the merits of Jesus Christ on the cross of Calvary. So let's continue. Verse 25. When once the master of the house is risen up and hath shut the door, nasarahan na ng pintuan, and ye begin to stand outside and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. O di ba parehas? Sa Matthew 25, di ba? Nasarahan, tapos kumakatok, nakikiusap, pagbuksan niyo po kami. And he shall answer and say unto you, I know you not from where ye are. They were disowned. They were disowned by Jesus Christ. I know you not. Hindi ko kayo kilala. So, hindi sila papapasukin. So, ibig sabihin, hindi sila mga tupa ni Jesus Christ. Bagamat kabilang sila sa household of Israel. I know you not. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, my sheep hear my voice and I know them. Foreknowledge yun. Salvation yun. Yung foreknowledge niyo, mga kapatid. May kinalaman sa salvation yun. I know you not. Nang hindi ibig sabihin, salat at kulang si Kristo sa kaalaman. Ba, hindi pwede yun. Diyos yan eh. Alam niya ang lahat. Di ba? Alam niya. Kilala niya kung sino mga tao. Pero bakit niya sinabi, hindi ko kayo nakikilala? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi kayo kabilang sa mga tupa ko. Hindi kayo kabilang sa mga elect according to the foreknowledge of God. Ibig sabihin, yung foreknowledge, hindi kayo naging object ng aking pag-ibig, kaawaan. You do not belong to me. You are none of me. You're strangers from the salvation. I know you not. Disown sila. Ibig sabihin, hindi sila inibig ni Kristo. Hindi sila naging object ng awa at biyaya ng Diyos para sila'y maligtas. Ang mga pangalan nila ay hindi ho nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi yun lang ho kilala ni Jesus Christ na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Book of Life of the Lamb that was slain before the foundation of the world. You see, ang listahan ng mga maliligtas tapos na. Tapos na yan eh. Kailan natapos yan? Before the foundation of the world. At isinulat na sa Book of Life of the Lamb, aklat ng Kordero. Ibig sabihin, yung Kordero ay namatay para sa kanila. Ito yung listahan ng mga taong pinag-alayan ni Kristo ng kanyang buhay. Ito yung listahan ng mga tao na tinubos niya. Ito yung listahan ng mga tao na nabus ang kanyang dugo para sila ay mahugasan sa kanilang mga kasalanan. Kaya lang, itong mga to, ito yung 5 foolish virgins, hindi nakasama. Hindi niya kilala. I know you not. Now, paano natin napatunayan, mga Hudyo to? Tingnan nyo verse 26. Then shall ye begin to say, we have eaten. Nangatwiran pa, no? They are fighting for their case para silang mga abogado, inaabogado nila mga sarili nila. Teka muna, Panginoon, sandali lang po. Teka, hindi po pwede yan. Kailangan makilala nyo kami. Kilala nyo kami. In fact, we have eaten, sabi nila, and have drunk in your presence. And thou hast taught in our streets. Kailan nangyari yan? Kailan nangyari yan? Nung si Kristo'y dumating dito, first coming niya. Nakakasama nila si Jesus Christ. Kaya maliwanag, mga Hudyo to, hindi to mga hintil. Kasi kailan ba nakasama ng mga hintil si Jesus Christ? Wala na si Jesus Christ, makit na siya. Ang mga Hudyo, ang nakasama niya. Because He came unto His own. But His own received Him not. See? Mga Hudyo yan. So, nilalaban nila, kaso nila, Panginoon, kilala niyo kami. Kami kabilang sa iyong bayan. Mga Hudyo, kami kababayan niyo kami. Ganun po yun eh, ibig niyang sabihin. Kumbaga sabi ng Panginoon, ngayon ko kayo mga Hudyo. You see? Hindi lahat ng mga Israelita ay Israelita nga. Alright, let's continue. But, verse 20, He shall say, I tell you, I know you not from where ye are. I did not love you.
You are none of mine. You don't belong to my sheep. See? You are not of my sheep. Kanino sinabi yan ni Jesus Christ? Sa mga Hudyo. Let's read John chapter 10. Huwag natin iwan ang Luke. Again, Scripture interprets Scripture. John chapter 10. Sino kausap dito ni Jesus Christ? Mga Hudyo. Verse 24, John 10:24. Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us to doubt? Parang kasalanan pa ni Jesus Christ kung bakit hindi sila niwala eh. Hindi naman sila pinag-aalinlangan ni Jesus Christ. Silang may problema. Ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang mag-believe kay Jesus Christ. Bakit? Sinabi ni Jesus Christ ang dahilan. Let's continue. If thou be the Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you. Sinabi ko na sa inyo. Plainly? Yes, very plainly. And ye believe not. Yan ang problema ninyo. Ayaw ninyong maniwala. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But ye still believe me not. Ang dami ko nang pinakita sa inyo mga gawa, mga himala, kababalaghan, na yan ay nagpapatunay na ako'y galing sa Ama, at yan ay gawa ng Ama, pero ayaw nyo pa rin maniwala. But ye believe not. Why? Ito dahilan. Because ye are not of my sheep. You see that? Mga Hudyo yan. Mga Hudyo kausap niya, ye are not of my sheep, as I said unto you. Ay sino sheep ng Panginoon? 27. My sheep hear my voice. And I know them. So may mga Hudyo hindi niya kilala. I know you not. From whence you are. Yun yung 5 foolish virgins. Liwanag? Binispon sila ng Panginoon. Hindi ko yung nakikilala. Mga reprobate Israelites. Pag sinabing reprobate, ordained na yan to damnation. Tinalaga na sa kapamakan. Hindi sila nakasama sa itinalaga sa kaligtasan. Kawawa. Kaya hindi sila pinagbuksan, hindi sila makakapasok. Sarado ng pintuan para sa kanila. It's too late. It's too late. It's too late. Magmakawa man sila doon, maglupasay man sila doon, magngawa sila doon, it's too late. Lahat na ng panahon, binigay na sa kanila. Pero ang ginawa nila, winaldas na, sinayin nila. Lahat ng panahon, binigay sa iyo ng Diyos. Pero anong ginagawa mo? Hanggang ngayon, binabaliwala mo ang Panginoon, sinasayang mo mga araw na nagdaan, silipas. Huwag sana mangyari sa ito sa bandang huli. Kaya ngayon pala, makinig ka. Kung ika'y tupa ng Panginoon, you will hear His voice and you will follow Him. Yan ang palatanda ng tunay na tupa. Nakikinig at sumusunod. Hindi lang mo nakikinig, sumusunod sa mga aral ni Kristo. Di ba, maliwanag, mga Hudyo, hindi niya kilala. Yan yung mga ayos sumampalataya sa Kanya. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Now, let's go back to Luke chapter 13. Let's continue. Verse 27. But he shall say, I tell you, I know you not from where ye are. Depart from me, all ye workers of iniquity. See that? Then, verse 28, there shall be weeping and gnashing of teeth when ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God. And you yourselves thrust out. Nasa labas. Hindi pinapasok. See? Now, 29, and they shall come from the east and from the west and from the north and from the south and shall sit down in the kingdom of God. Sino to? Ay di mga hintil. Naunahan pa ng mga hintil ang mga Hudyo. Kaya naman, sabi ni Jesus Christ sa verse 30, and behold, there are last who shall be first. Yan yung mga hintil. Kung sino pa yung huli, yung pang nauna. And there are first who shall be last. Yan ang mga Hudyo. Kulelat. Kasi unang hinalok sa kanila, unang ipinahayag sa kanilang salvation. Unang nahayag sa kanila ang Messiah, ni-reject. At di bumaling ang Diyos sa mga hintil. Nauna pa mga hintil kaysa mga Hudyo. See?
Naunahan pa sila. Kaya mga Hudyo, naging huli. Dapat sila una. So, naging guest. Sila yung mga guest. Sila yung mga sasaksi doon sa selebrasyon ng bridegroom at saka bride. Makikitcheer sila. Pero kasama din naman sila doon sa inuman. Guest nga. Kasi ang bumubuo talaga, karamihan ang bumubuo sa bride, the Church of Jesus Christ, mga hintil. Mga hintil. Simula nang nireject ng mga Hudyo ang kanilang Messiah. Alright, next. Matthew chapter 7, verse 21. Another verse. Itong I know you not. Kinumpare natin itong I know you not sa Luke 13:25. Ngayon, tingnan naman natin sa Matthew 7:21. Meron ding sinabi dyan. Sabi ni Jesus Christ, Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Tanda natin mga kapatid, ito'y turo ng Panginoon, primarily, unang-una muna sa mga Hudyo, wala hong mga hintil dyan. Okay? Ang mission ni Jesus Christ, unang-una muna sa mga Hudyo, kababayan niya. Sabi niya, I am not sent but to the lost sheep of the house of Israel muna. Kaya nga to the Jew first. Kaya lang yung first naging last. Kasi ni-reject nila ang Messiah. Let's continue. Hindi lahat, see that? Na nagsasabi sa kanya, o tumatawag sa kanya, o kumikilala sa kanya, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Kundi yun lamang gumagawa, tumutupad ng kalooban ng Ama na nasa langit. Now, let's go to verse number, let's go down. Verse number 22. Let's continue. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out demons? And in thy name done many wonderful works? O ito naman, iba naman yung kanilang kaso, no? Nilalaban lang kaso nila eh. Yung kanina, Panginoon, di ba nagturo kayo sa amin? Di ba kasama namin kayo? Nakikikain kami, nakikiinom. O, ito naman, Panginoon, may kami naman eh. Nangaral sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga kababalaghan, gamit ang iyong pangalan. Mga Hudyo yan. Mga Hudyo yan. Na nakikikristiyan. Yan yung tares among the wheat. Ang sasabihin ng Panginoon, 23, and then will I profess unto them, I never knew you. It's the same. I know you not, I never knew you. The fact is, they were disowned by the Lord Jesus Christ. And then he said, depart from me, ye that work iniquity. The same with Luke, the same with Matthew. Another, to prove, mga kapatid, itong ating pino-point out. Matthew chapter 8, next chapter, verse 12. 8:12. But the children of the kingdom, sino yan? Israel. Israel yan. Tingnan niyo yung context yan. Nabanggit ko na po yan mga kapatid. Pinag-aralan natin yan. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. They were thrust out. Look at those words na ginamit. Thrust out. Shall be cast out into outer darkness. Siyempre, pag hindi ka nakapasok sa kingdom, sa labas ng kingdom, darkness. Kasi doon sa kingdom, nandoon ang light. Nandoon ang liwanag. Unang-una, nandoon ang Diyos. Nandoon si Jesus Christ, the light of the world. Nandoon yung bride. Nandoon ang mga matutuwid. Ang mga matutuwid, ang mga righteous, sila ay mga children of light. Sila ang light of the world. You see? Kaya sa labas noon, darkness. Kaya nga yung 5 foolish virgins may dalang lamp. You see? Liwanag na naglalarawan ni Kristo, na si Kristo ang kanilang liwanag ng kanilang buhay. Samantalang yung 5 foolish, wala, naubusan ng langis, di walang liwanag, di doon sila sa kadiliman. That's the point. In the kingdom of God, there is light. And outside of God's kingdom, there will be
Darkness. Total darkness. Saan yun? Dito sa impyerno. Nang liwanag lang na magsisilbi doon ay yung apoy. Walang hanggang apoy. Everlasting fire. See? Kaya nga ang buhay na wala kay Kristo ay isang buhay na puno ng kadiliman. Si Kristo ang liwanag. Hindi po ang Meralco. Si Kristo ang tunay na liwanag na walang brown out. Kahit kailan hindi ko magba-brown out. Kaya ang tanong, si Kristo ba ay nasa iyo na? Siya ba'y nasa buhay mo? Siya na ba ang liwanag mo sa iyong buhay? Siya na ba ang naggagabay sa buhay mo? Oh, lapit kay Jesus Christ. Come to Jesus Christ. Ikaw na nasa kadiliman. Ikaw na hanggang ngayon, ang buhay mo nasa dilim, kaya hindi mo alam kung saan ka patutungo. Lito ka, gulong-gulo ka. Yan ang mensahe, si Kristo ang kailangan sa buhay mo. Dito pa lang sa lupa, magkaroon ka na ng liwanag. Pagdating pa doon sa kabilang buhay, lalong na doon ang liwanag. Ang liwanag ay naroon sa loob ng kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. Kapiling ni Kristo. O anong palad ng isang tao na siya'y na kay Kristo na, at si Kristo na ang kanyang Panginoon at tagapagligtas at hari ng kanyang buhay. Siya ay nagpapasakop, sumusunod, nasa ilalim ng pamamahala at pamumuno ng kanyang Panginoon. Etong mga Hudyong ito, dahil sa tinakwil nila si Jesus Christ na siyang liwanag, men love darkness, sabi nga ni Jesus Christ, rather than light, because their deeds were evil. Ang liwanag dumating sa libutan ito. Light came. At unang nakasaksi ng liwanag, unang nakakita ng liwanag, ang mga Hudyo. Pero anong ginawa ng mga Hudyo? Lumapit ba sila sa liwanag? Hindi, tinakwil nila. Because men, the Jews, love darkness rather than light because their deeds were evil. Kaya yan, sa bandang huli, yan ang napala nila. Doon kayo, sa outer darkness. Ayaw nyo pala sa liwanag. Yan. There shall be weeping and gnashing of teeth. Doon pala sa outer darkness, doon po ang weeping and gnashing of teeth. Ba, maliwanag ko yan? The children of the kingdom. Tiningnan ko po ang commentary kung sino po ang tinutukoy ng children of the kingdom dito. Isa lang sinasabi nila, Israel. Mga Hudyo. Pero hindi lahat ng mga Hudyo makakapasok sa kingdom. Nakita natin, yun ang inilarawan ng 5 foolish virgins. See that? Again, yung salitang thrust out, you yourselves thrust out. Balikan natin, Luke 13:28. Luke 13:28. Balikan natin ho yun. Scripture interprets Scripture. There shall be weeping and gnashing of teeth. You see? May connection, di ba? Parehas. Di ba? Outer darkness. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Dito naman, there shall be weeping and gnashing of teeth when ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God. And you yourselves thrust out. Nasahin ko nga ho yan sa Tagalog. Sabi dito sa Luke 13, Tagalog verse number 28. Makinig kayo. Ito sabi dito. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit na mangipin kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa karyan Diyos at kayo'y palabasin. O kayo'y pinalabas, pinatalsik, hindi pinapasok, parehas lang mo yun. Thrust out. Outer darkness. Chapter 14, verse 24. Another verse. Yan. Ano mangyayari sa kanila kung sila'y nasa labas? For I say unto you that none of those men who were bidden shall taste of my supper. Anong supper yan?
Marriage supper of the Lamb, na mangyayari at magaganap yan sa kingdom of God. Kasama nila si Abraham, si Isaac, si Jacob, nagdiriwang, nagkakasiyahan dahil sa union ng bridegroom at ng bride. Yeah. Wedding celebration po yan. Di ba maliwanag? In the Old Testament, nabasa na natin yan mga kapatid, pero mainam, batay pa, dahil sa may kinalaman to sa ating pag-aaral, yung Ezekiel chapter 20, na may mga Hudyo, hindi makakapasok sa lupain. Basahin natin, Ezekiel chapter 20, last evidence, na tumutukoy lahat ng nabasa nating verse sa mga Hudyo. Sa Old Testament, sinabi na ho yan, it was prophesied by the prophet Ezekiel. In Ezekiel chapter 20, look at in verse number 37. And I will cause you, sinong you? Israelite, the Jews, to pass under the rod. Ano po yan? Great tribulation. Dadaan sila sa great tribulation. Hindi po church. Ang church hindi po dadaan sa great tribulation. Israel po yan, mga Hudyo. And I will bring you into the band of the covenant. Ang purpose niyan to purge them in verse 36. And I will purge out from among you the rebels, and them that transgress against me. I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel. There in the Father's kingdom, in Christ's kingdom. Kasi sila'y thrust out. And ye shall know that I am the Lord. Right, now, let's go back to Matthew chapter 25. So, tapos na tayo doon. Sa verse 10, dito naman tayo sa verse 11. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Now these 5 foolish virgins, they are pleading, they are trying to make an appeal. Nakita natin yan mga kapatid. Umapila sila. Sabi nila, Panginoon, kilala niyo kami. Huwag naman ang ganyan. Kami yung lagi niyong kasama. Tatandaan nun ninyo, kumakain tayo, umiinom sa harap ninyo. Tapos nagturo kayo sa amin, dun sa aming lansangan. Huwag naman kung ganyan. Pasensya na talaga. Hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga gumagawa ng katampalasanan. Mga rebel kayo eh. He will purge out the rebels, and they will not be allowed to enter into the land which God promised them. So maliwanag, ito po yung mga Hudyo. Nakasama nila ang Panginoon during His first advent. Sabi nga ng commentator, Baptist commentator si John Gill, sabi niya, natural relation to Christ, which the Jews may claim, being born of them, and personal acquaintance with Him, and a bare profession of Him will be of no avail another day. Huwag silang magmalaki na sila mga Hudyo. Gayunpaman, whether ito ay literally or spiritually, itong sinabi ni John Gill, Hudyo man o hintil, wika nga ni John Gill, personal acquaintance with Christ, and a bare profession of Him will be of no avail another day. Take note, a bare profession of Him. Kaya nga sabi nga natin, yung kingdom of heaven is the sphere of profession. May nagsasabi, kami sa Panginoon. Panginoon, Panginoon. O aming Kristo, aming Jesus, ikaw ang aming Panginoon. Sa nguso lang ho yun. Hindi sa puso. Kasi hindi naman nila ginagawa ang kalooban ng Ama. Walang pagsunod. Maraming ganyan. Sumampalataya kay Kristo, wala namang pagsunod. Sumampalataya kay Kristo, hindi naman tanggap ang aral ni Kristo. At may mga sovereign gracer doon sa South na nagtuturo na pagkaraw ang santa sumampalataya kay Kristo o sumampalataya sa Ebanghelyo, kahit hindi niya paniwalaan ang mga aral ni Kristo, save daw yun. Saan niyo naman nabasa sa Bible yung ganun?
Basta lang daw mag-believe sa gospel, save na yun. Kahit hindi mag-believe sa doctrine ni Jesus Christ. Lalo na yung sovereign grace doctrine, lalo yung tulip doctrine. Saan nyo nabasa sa Bible yun? Ganito ang turo ng Bible. Ang tunay na sumasampalataya sa gospel, ang tunay na tumatanggap kay Jesus Christ, tatanggapin din nila ang aral ni Kristo. Hindi itatakwil. Kaya yung sasabihin nila sumampalataya kay Kristo, tapos tinatanggihan naman yung aral ni Kristo. Hindi totoong sampalataya yon. That is a non-saving faith. That is a kind of faith that cannot save. Basa, John chapter 12. John chapter 12. Tingnan niyo po ito. John chapter 12. Look at in verse number 48. He that rejecteth me and receiveth not my words. Paano nire-reject ng tao si Jesus Christ? By not receiving His words. Pwede bang tanggapin si Kristo tapos nire-reject naman yung kanyang words? Ha? Napakaliwanag eh. Pag nireject mo si Kristo, ibig sabihin, nire-reject mo ang kanyang words or teachings or doctrines. Kaya ang taong totoong tumatanggap kay Jesus Christ, tinatanggap din yung mga salita, mga aral, mga katuruan ni Kristo. Hindi mo pwedeng paghiwalayin si Kristo sa kanyang aral. May nagtuturo pwede daw yun Mga bulang tagapagturo ho yan. Magbibilib lang kay Jesus Christ, save na. Kahit hindi paniwalaan yung doktrina ni Kristo. Lalo yung tulip doctrine, doktrina ni Kristo yun Yung kung tawagin natin the doctrines of grace. Hindi ako mapipilit na maniwala na ang isang tao ay totoong sumasampalataya kay Kristo na hindi naniniwala sa aral ni Kristo Imposible yun. Kaya tanong ko dyan sa inyo, saan nyo nabasa sa Bible yung ganun? Ito napakaliwanag Pag tinakwil mo si Kristo, tinatakwil mo rin ang kanyang mga aral. Ang nagtatakwil sa aral ni Kristo, tinatakwil si Kristo. Hindi totoo sumasampalataya yan. Peke yan. Ganun ho yun Di ba? The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ang mga aral ni Kristo galing sa Ama yan Binigay ng Ama yan. John chapter 7. Sabi ng Panginoon, John 7:16. Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but His that sent me. O tapos hindi paniniwalaan, tapos sasabihin, sumampalataya lang kay Kristo, save na. Ang dami ng mga Hudyo, sumampalataya kay Jesus Christ, di naman save O paano ngayon yun? Tapos sasabihin, simple lang daw ang kaligtasan, sumampalataya lang kay Kristo. Wala akong sinabi si Jesus Christ na ang kaligtasan ay simple lang. Naintindihan ng mga alagad niya, mahirap ang masave. Kaya nga sabi nilang, tanong nila, Panginoon, kakaunti lang ba ang maliligtas? Alam nila kasi mahirap nga Mabigat ang demand ng Diyos. Diba? Yan. Alright. Balik po tayo mga kapatid. Hindi ko mo nagpapahayag na si Kristo ang kanilang Panginoon, hindi ko mo nagpapahayag na sila'y Kristiyano, hindi ko mo nagpapahayag na sila'y sumampalataya na kay Kristo sa kanya sa krus, at naniniwala na tangi sa dugo lamang ni Kristo sila'y naligtas, at sila'y nahugasan ng dugo ni Kristo. Pwedeng mangyari mga kapatid na yun sa bibig lang, sa isip lang, pero ang puso malayo sa Kanya. Sa araw na yon, ang maririnig nila ay, hindi ko kayo nakikilala. I know you not. See? So balik tayo. Matthew chapter 25. Malapit na tayo. Konti na lang. Verse 12 na tayo. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. The 5 foolish virgins were disowned by Jesus Christ. I know you not.
At yan ay kinumpare na natin mga kapatid sa Luke 13:25, Matthew chapter 7 verse 21 and 23, and Matthew 25 verse 41. Hindi natin nabasa ito. Verse 41, look at that. Matthew 25 pa rin tayo Look at verse 41. Ito sila Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Na bagamat ito particularly tumutukoy sa mga goats na yan ay mga Gentiles, pero the same curse ang binanggit ni Jesus Christ. Sabi niya, depart from me, ye cursed. Mga sinumpa. Ganon din dito sa 5 foolish virgins. Ye cursed. See? Depart, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. I know you not whence ye are. Depart from me, all ye workers of iniquity. The same. Walang pagkakaiba. So we have proven, mga kapatid, Scripture interprets Scripture. Simula pa ng pinag-aralan natin to, sinabi ko sa inyo mga kapatid, nasa biblical interpretation natin ito, nakabatay tayo sa dalawang proof, context, and comparing Scripture with Scripture. Yan po ang ginamit natin at naipakita natin ang maliwanag yan. Diyan sa parable of the 10 virgins. Number 1, hindi yan rapture. Walang rapture dyan. Yan ay revelation sa pagdating Jesus Christ. Pangalawa, na yung 10 virgins na yun, refer to Israel. Yung 5 wise, elect Israelites. Yung 5 foolish, reprobate Israelites. May kinalaman niyang chapters 24 and 25 sa dealing ng Panginoon sa Israel. Yan ang konteksto niya. Proper interpretation lang mga kapatid. Sa kingdom of heaven, which is we believe is the sphere of profession, ay palaging mixed body of people yan. Hanggang sa dumating ang Panginoong Yesus, doon na magkakaalaman kung sino ang totoo, kung sino hindi. Kung sino ang tunay na mga anak ng Diyos, at kung sino hindi. Pagdating ni Jesus Christ. There will be a separation. Separation of the sheep from the goats. Separation of the tares from the wheat. Separation of the bad fish from the good fish. Sa judgment day, malalaman. Pero ngayon, mixed. Marami nagsasabi, Christian, saved, si Jesus Christ lang daw. Hanggat hindi pa siya dumarating, palaging magkakaroon ng mga tao na may grace and some who have no grace. We call them graceless professors. Ang kulang lang sa kanila, kasi halos identical Mapagkakamalan mo rin Kristiyano, mapagkakamalan mo rin saved. Mapagkakamalan mo rin Baptist yan. Mapagkakamalan mo rin sobrang gracer nga. Halos parehas Ang pagkakaiba, yung isa, walang grace. Yung isa may grace. Ganon din ang wheat and tares. Sa ibabaw, makita mo parehas Kaya nga yung tares, napagkakamalang wheat, yung wheat, minsan napagkakamalang tares. Yung Kristiyano, napagkakamalang hindi Kristiyano, yung totoong Kristiyano, napagkakamalang. Yung hindi totoong Kristiyano, napagkakamalang Kristiyano. Kaya nga may mga nagtuturo na ang Arminian daw siya, hindi niyan. Christian din daw yan. Yung niwala, sorry po, hindi ako niwala ako dyan. Pinalalabas nila na may mga tares din Kristiyano. Pinalalabas nila na may mga goats din na saved. Pinalalabas nila na meron ding mga elect, may mga saved din na mga children of the wicked one. Hindi wala nang pagkakaiba pala. Pare-parehas na, lahok-lahok na. Pero sa araw na yon, in the judgment day,
magkakaroon ng separation. Doon na lilitaw, maliwanag na kung sino yung sheep, kung sino yung goat. Kung sino ang wheat, sino ang tares. Sino mga children of the kingdom, at saka children of the wicked one. Children of God, children of the devil. Pero kung ang isang church ng Panginoon, guided ng Holy Spirit, kasi nga Holy Spirit, sabi, He shall guide, sabi ni Jesus Christ, He shall guide you into all truth. Ang true church, na pillar and ground of truth, nadidiscern nila yan. Alam nila kung sinong totoong sovereign gracer at kung sinong sovereign gracer lamang sa nguso, sa utak, hindi sa puso. Wala naman talagang grace. Hindi naman talaga naligtas by grace through faith. Tinanggap lang yung doctrine, hindi naman talaga na-convert, hindi naman talaga na-regenerate. That the root of the matter is not in them. Mahirap sa totoo lang pag hindi talaga taught by the Holy Spirit through His Word. Mahirap ma-discern eh. Pagkakamal mo, saved din yan. Christian din yan. Landmarker din yan. Baptist din yan. Sovereign gracer yan. Akala ninyo. Pero ang tunay na turuan ng Espiritu ng Diyos, malalaman. Ang pagkakaiba between what is right and what is almost right. The difference between what is right and almost right. Ngayon, pag sinabing almost right, right ba yun? Hindi, almost lang. The difference between a Christian and almost Christian. The difference between a true sovereign gracer and almost a sovereign gracer. Listen mga kapatid, mag-ingat kayo. Meron ngayong lumalaganap na mga Calvinistic Arminians or Arminian Calvinist. Ibig sabihin, hindi mga totoong Calvinist, hindi mga totoong sovereign gracer, pero mga Arminian yan. Mga tares yan na napahalo sa wheat. Kaya akala nila wheat din yan. Yan, sa Kingdom of Heaven, magkasama, mixed, no? Hanggat hindi pa dumarating si Jesus Christ, ang ating King, palaging magkakaroon ng mga tao na may grace, and some who have no grace. Some will have nothing but the name Christian. Others will have the reality. Yung iba, Christian lang. Yun lang ang meron sila. Yung pangalan lang Christian. Other than that, wala na. Yung iba, ang pangalan lang Baptist, landmark. Pangalan lang. Sovereign gracer. Pangalan lang. But the reality, wala. Some will have the profession of religion. Others will have the possession of religion. Some will have the profession of faith. Others will have the possession of faith. That's the big difference. Sheep and goats, wheat and tares, good fish and bad fish, children of the kingdom and children of the wicked one, wise servant, foolish servant, wise virgins and foolish virgins, vessels of honor and vessels unto dishonor, vessels of mercy and vessels of wrath, the gracious and the graceless, the regenerate and the unregenerate, the elect and the reprobate, the ordained to eternal life, and those who are ordained to damnation. The kingdom of heaven is made up of these two classes of people. Only two. Huwag kayong maniniwala na may saved na Arminian. Huwag kayong maniniwala na may saved na tares, na may saved na goat, na may saved na children of the wicked one. Dalawa lang yan. Walang gitna. Yan ang turo ng Bible.
Pero ngayon, dinalawa na o tinatlo, may gitna. Yun na nga, Calvinistic Arminian or Arminian Calvinist. Dalawa lang. The kingdom of heaven is made up of these two classes. These always have been such, and there always will be such until the end. Naibahagi ko na ho sa inyo mga kapatid ang aking sariling pananaw patungkol sa one of the most debatable, disputable, at disagreeable subjects in the Bible. Well, maaaring mali ako, pero karapatan ninyo na malaman kung anong aking posisyon. At kung sakali, mga kapatid, ako nga ay mali, ako po'y nagmamakaawa sa Diyos. Na ako'y tulungan na maunawaan ko po ang tunay na kahulugan ng kanyang katuruan. At itama ang aking pagkakamali bago ko po lisanin ang mundong ito at ako ay willing na magpatuwid. Willing po ako magpatama sa kanya at baguhin ang aking paniniwala. Sa kamay ng aking Diyos at tunay na hukom, inilalagay ko ang aking sarili. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa atin pong mga puso. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na inahayag sa amin. Salamat po sa mga katotohanan, napakaganda ng iyong aral, Panginoon, napakaliwanag mula sa iyong mga salita. Hindi po ito invento namin, haka-haka o opinion. Naniniwala kami na nasa amin ang iyong banal na Espiritu at kami ginagabayan ng Espiritu sa katotohanan. At kung mayroon kaming mga maling paniniwala, itama niyo kami. Panginoon, willing po kami na itama ang aming mga pagkakamali. Maintindihan lang namin, Panginoong Diyos, ang tunay niyong aral na magpapabanal at magpapadalisay ng aming buhay na magiging handa kami sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus. Kaya magsilbi nawang paalala ang mga mensahe nito, warning sa aming Panginoong Diyos na nalalapit na talaga ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Whether rapture man or revelation, kami naniniwala babalik ang Panginoong Jesus. Christ returneth, hallelujah. He will come back. He will return to take His bride away. Sana po, kalugdan niya na maging faithful kaming lahat, kaanib ng Iglesia ng Panginoong Jesus na tapat naglilingkod. Pagdating niya, mapasama kami sa mga kukunin niya, sa rapture. Makapagkay sa aming Panginoon, i-preserve niya ang church nito sa purity of doctrines and morals. Magpapatuloy kami sa mga aral ng Panginoon Jesus. Pagpalain niyo aming mga buhay, gawin niyo kaming kapakipakinabang, gamitin niyo kami sa pagbahagi ng tunay na ebanghelyo ng Panginoon Jesus. I-revive niyo sana kami, Panginoon Diyos, maging masigasig kami. Kaawaan niyo rin po ang aming pamilya. Alala namin sila, O Diyos. Malagim ang kanilang sasapitin pag hindi sila nagsisi at lumapit sa Panginoon Jesus. Kaawa-awa sila, O Diyos. Puro paghihirap ang kanilang sasapitin dito sa lupa. Kaya naman, panalangin namin sila. Buksan niyo ang kanilang mga puso, kaisipan, makilala nila ang Panginoon Kristo. Makita nila ang kanilang mga kasamaan, karamihan, at mga kasalanan, sila yung magsisi. Maawa kayo sa kanila, Panginoon. Nabagin niyo ang kanilang mga kaluluwa, kanilang mga puso. Patuloy pong pagpalain ang bawat sa amin, ang aming pamilya. Patuloy pong pagkaloob ang aming pangailangan araw-araw. Turuan niyo kami lagi, O Diyos, na magtiwala lamang sa inyo. Manalig, pawin niyo ang aming mga takot, kabilisahan, alalahanin, alinlangan, dagdagan niyo pa ang aming pananampalataya. Paunawan niyo sa amin ang mga kalaliman pa at kahulugan ng iyong mga salita. Paunawan niyo sa amin ang iyong mga aral, katuruan. Ipaunawan niyo sa amin kung anong yung kalooban upang ito ang aming gagawin sa aming buhay. At ipaunawan niyo rin sa aming Panginoong Diyos ang inyong mga kahatulan, ang
ang mga judgment, yung mga ginagawa niyo po sa mundo ito. Huwag kaming maging mga mangmang, hindi nakauulan. Sa mga kamay niyo po, aming nabilin, ang aming mga sariling buhay. Makabagay palagi sa amin. Amin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Yesu Cristo, ito po ang aming dalangin papuri at pasalamat. Amen. Sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa inyo lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Sandali po muna mga kapatid. Pagkatapos nito ay huwag muna kayo malis at meron lang akong mahalagang announcement. Okay? So mamaya po hapon, alas 4 ang ating pagtitipon.